puso niya para sa'yo. Pag lumipas na ang oras, lahat magwawakas, matatapos ang paghihirap, kalwalatian ang haharap, at titingin ka sa likod mo't magbabalik na makikita mong malinaw at ang lahat mapupukaw. At kung ako sa'yo, ako ay lalapit doon sa gumawa ng lupa at langit, si Jesucristo ang kanlungan mo. Bukas ang puso niya para sa'yo. Isang pagkakataon ang lumapit sa Panginoong Jesus. Walang hanggang kaligayahan sa iyo'y pararamdam. At kung ako sa'yo, ako ay lalapit doon sa gumawa ng lupa at langit, si Jesucristo ang kanlungan mo. Bukas ang puso niya para sa'yo. Bukas ang puso niya para sa'yo. God first morning po sa ating lahat, mga kapatid. Good morning po, God first morning po, Slower. God Salamat bless sa Diyos sa morning. Magandang umaga po sa lahat. God first morning. Diyos muli sa umaga ito First morning po. na tayo po ay patuloy pong magbalik ng ating papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 and 18, magkala kayong lagi, manalangin kayong walang tigil.
Magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo at kay Kristo. So tayo po ay manalangin, mapagpala po naming Diyos. Magandang umaga po sa inyo. Isang kagalakan na kami po ay magbalik ng aming pong papuri at pasasalamat. Minsan pa, O Diyos, kami po ay nagbubukas ng aming mga puso. Kami, Panginoon, ay nakahandang muling tumanggap ng inyong mga pagpapala sa pamamagitan ng inyong pong mga banal na salita. Kaya kami po bilang inyong mga anak ay patuloy pong magtatalaga ng aming mga buhay, ng aming mga sarili. Linisin niyo po ang aming puso upang sa aming pong gagawing pagsamba, patuloy po kaming tumanggap ng biyaya sa inyong pong banal na harapan. At patuloy po kaming aasa, O Diyos, sa inyong pong kabutihan, kadakilangan na gagawa niyo sa aming mga buhay. At inyo pong pangunahan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang inyo pong mga anak na siyang mangunguna, magtatalaga ng kanilang mga sarili para sa isang banal na paglilingkod na ito ngayong umaga. Samahan ang bawat isa sa amin, lalo tigit ang may bahagi. Ito po ang dalangin. Salamat po sa pagdinig. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Alright. Amen. Kapatid, sa tagpong ito, tayo po ay patuloy na namang sasalubong sa isang umaga na taglay po ang buhay, kalakasan, na pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Binabati po namin lahat po ng mga nakatunghay sa ating pong Facebook Live. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Saan man po kayo naroon ngayon. Kami po ay natutuwa na sa isang pagkakataong ito ay muli namin kayong makasama sa umagang ito. At siyempre sa ating pong mga kapatid na palagi pong nagtsatsaga, gumigising na maaga dito po sa ating Zoom platform. Isang malaking pagpapala po sa Panginoon at siyempre sa ating mga buhay. Na tayo po ay sama-samang patuloy na magtaas ng ating papuri at pasasalamat sa ating pong mahal at buhay na Diyos. Sa umagang ito, tayo po ay magbubukas na naman ng panibagong karunungan sa ating mga buhay upang patuloy po nating magamit sa paglago nating spiritual, no? Sa lahat ng bahagi ng ating aspeto sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa aklat po ng Ikalawang Hari, Kapitulo 11. Yan po ang ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga, no? At narito na po ba si Sister Abigail Broncano? Kayo po ay praise the Lord. God bless morning po, Sister Abigail. So ibigay na po natin ang panahon sa inyo para po basahin ang 2 Kings chapter 11. Good morning po. Narinig po ako. Opo, narinig po. Babasahin po sa Ikalawang Hari, chapter 11. Si Reyna Atalia ng Juda. Nang makita ni Atalia na ina ni Ahazias na ang kanyang anak ay patay na, kaya tumindig at tinipol ang lahat ng hindi ng hari. Ngunit kinuha ni Jehosheba na anak na babae ni Haring Horam, ang kapatid na babae ni Ahazias, si Joas na anak ni Ahazias, at bihir na kinuha siya mula sa mga anak ng hari na malapit ng patayin, at kanyang inilagay siya at ang kanyang yaya sa isang tulugan. Sa gayon, niya ikinubi ang bata kay Atalia, kaya siya ay hindi napatay. Siya ay nanatiling kasama niya sa loob ng 6 na taon na nakatago sa bahay ng Panginoon, samantalang si Atalia ay naghari sa lupain. Ngunit na 7 taon, si Jehoiada ay nagsugo at pinala ang mga punong kawal ng mga Kariteo at ang mga bantay at sila ay pinapasok niya sa bahay ng Panginoon. Siya ay nakipagtan sa kanila at ipinasungka sila sa bahay ng Panginoon at ipinakita sa kanila ang anak ng hari. At kanyang inuutos sa kanila, ito ang bagay na inyong gagawin. Ang 3 bahagi sa inyo
nagpapahinga sa Sabat, nagbabantay sa bahay ng hari. Ang isa pang ikatlong bahagi ay nakatalaga sa pintuang bayan ng Sur at ang ikatlong bahagi ay sa pintuang bayan sa likod ng bantay ay magiging bantay sa bahay ng hari. Ang 20 naman sa inyo na hindi nagbantay sa Sabat na ito ay siyang magbabantay sa bahay ng Panginoon para sa hari. Inyong paliligiran ng hari. Bawat isa ay may sandata sa kanyang kamay at sinumang lumapit sa hanay ay papatayin. Samahan ninyo ang hari kapag siya ay lumalabas at pumapasok. At ginawa ng mga pinuno ang ayon sa lahat ng inuutos ni Jehoiada na pari at kinuha ng bawat isa ang kanyang mga tauhan, yaong hindi magbabantay sa araw ng Sabat, kasama ng mga magbabantay sa araw ng Sabat at nagsiparoon kay Jehoiada na pari. Ibinigay ng pari sa mga pinuno ang mga sibat at ang mga kalasag na naging pag-aari ni Haring David na nasa bahay ng Panginoon. At ang mga bantay ay tumayo. Bawat isa ay masandata sa kanyang kamay mula sa dakong kanan ng bahay hanggang sa dakong kaliwa ng bahay, sa may dambana at sa may bahay sa palibot ng hari. Pagkatapos ay inalabas niya ang anak ng hari at ipinutong ang korona sa kanya at ibinigay sa kanya ang patotoo. At kanilang ipinahayag siyang hari, binuhusan siya ng langis at kanilang ipinalakpak ang kanilang mga kamay at nagsipagsad. Mabuhay ang hari. Nang marinig ni Atalia ang ingay ng bantay at ng taong bayan, pumasok siya sa loob ng bahay ng Panginoon patungo sa mga tao. Nang siya ay tumingin, naroon ang hari na nakatayo sa tabi ng haligi ayon sa kaugalian, at ang mga pinuno at ang mga manunugtog ng trumpeta sa tabi ng hari, at ang buong bayan ng lupain na nagsasaya at humihigit ng trumpeta. Kaya tinapak ni Atalia ang kanyang kasuotan at sumigaw, pagtataksil, pagtataksil. At ang parang si Jehoiada ay nag-utos sa mga kapitan ng tig-100 na itinalaga sa hukbo. Ilabas niya siya sa pagitan ng mga hanay at patayin niya sa tabak kung sino ang sumunod sa kanya. Sapagkat sinabi ng pari, huwag siyang papatayin sa bahay ng Panginoon. Sa gayoy kami nang binigyan siya ng daan at siya'y pumasok at nasukan ng mga kabayo patungo sa bahay ng hari at doon siya pinatay. Pagbabagong ginawa, Jehoiada. Si Jehoiada ay pagtipan sa Panginoon, sa hari at sa mga mamamayan at sila ay magiging bayan ng Panginoon. Gayon din sa pagitan ng hari at ng bayan. At ang lahat ng mamamayan ng lupain ay pumunta sa bahay ni Baal at ito'y ibinagsak. Ang kanyang mga dambana, ang kanyang mga larawan ay kanila pinagpuputol ng lungusan at kanilang pinatay sa mata na pari Baal sa harap ng mga dambana. At ang pari ay naglagay ng mga bantay sa bahay ng Panginoon. Kanyang isinama ang mga punong kawal, ang mga kriteyo, ang mga bantay, at ang buong mamamayan ng lupain. Kanilang ibinaba ang hari mula sa bahay ng Panginoon at ang sidaan sa pitong bayan ng mga bantay patungo sa bahay ng hari. At siya ay naupo sa trono ng mga hari. Kaya't ang lahat ng mamamayan ng lupain ay nagsaya. Ang lungsod ay tumahimik pagkatapos na si Atalia ay mapatay ng tabak sa bahay ng hari. Si Jehoas ay 7 taon na siya ay nagsimulang maghari. Yun lamang. Amen. 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 Praise the Lord. Thank you, Sister Abigail, sa iyong pag-read ng ating pong pasuhin ngayong umaga ang 2 Kings chapter 11. At ngayon po ay bibigay po natin ang panahon sa ating pong mga dalawang magiting na pastor na siya pong magre-reflect. Nandito na po ba si Pastor Dasoy? Pastor Dasoy, nandito na po kayo? Parang wala pa po yata si Pastor Dasoy. Bigyan na po natin ang panahon marahil kay Pastor Itkoy. Pastor Itkoy, kayo po ay nandito na? Alright, wala pa ang ating pong dalawang magre-reflect.
Meron po ba rito mga kapatid na nais pong magbahagi? Nandito na siya. Dito na po. Dito na po si Pastor Ikoy. Sige po, Pastor. Go ahead po. Kayo po munang mauna habang inaantay po natin si Pastor Dasoy. Yeah, makinig po ba ako? Opo, Makinig dinig po, ako. Pastor. Opo. Okay, sige. Ang pangalawang hari, chapter 11, ay isang mahalagang bahagi na kasaysayan ng kaharian ng Buddha. Ipinakita nito ang labanan sa pagitan ng kasamaan at ang plano ng Diyos para sa kanyang bayan. Narito ang malinaw na paliwanag. Tukuyin natin ang mga katanungan dito. Ano ang nangyari? Ano ba nangyari dito? Sa pangalawang hari ng chapter 11, nang mamatay ang hari na si Ahaya, ang kanyang ina na si Atalia, ay kumuha ng kapangyarihan at naging reyna ng Huda. Upang matiyak na siya lamang ang maghahari, ipinapatay niya ang lahat ng mga tagapagmana ng hari, mga prinsipe mula sa angkan ni David. Ngunit may isang sanggol na nakaligtas, si Joasa, sa Joas. Siya ay lihim na itinago sa templo ng Panginoon ng kanyang tiyahin na si Joseba at ng pari na si Jehoiada sa loob ng 6 na taon. Pagdating ng ika-7 taon, gumawa ng plano si Jehoiada. Ilabas nila si Joas. Ipinahayag ng siyang hari at pinahira ng langis bilang hari ng Huda. Nang marinig ito ni Atalia, sumigaw siya ng pagtataksil. Ngunit siya ay hinuli at pinatay. Pagkatapos ito, muling ibinalik si Jehoiada ng ang bayan ng tipan ng Panginoon. Bakit ito nangyari? May mga ilang dahilan kung bakit nangyari ang mga pangyayaring ito. Una, ito ay ambisyon sa kapangyarihan. Gusto ni Atalia na manatili sa kapangyarihan, kaya pinatay niya ang mga maaaring maging hari. Ang pangalawa ay impluensya ng masamang pagsamba. Si Atalia ay may kaugnayan sa pamilya ni Ahab at Jezebel na nagdala ng pagsamba kay Baal sa Israel at sa Huda. Pangatlo, pag-ingat ng Diyos sa kanyang pangako. Pinangako ng Diyos na ang linya ni David ay magpapatuloy. Kaya kahit pinatay ang mga prinsipe, iniligtas ng Diyos si Joas. Ano talaga dapat ang mangyari? Ano ba? Kung ayon sa kalooban ng Diyos, ang dapat na hari ay mula sa angkan ni David. Ang bayan ng Yuda ay dapat manatiling tapat sa Diyos. Ang templo at pagsamba sa Diyos ang dapat na sentro ng buhay ng bayan. Walang dapat mangyayaring pagpatay para lamang sa kapangyarihan. Sa huli, nangyari pa rin ang plano ng Diyos nang maging hari si Joas. So, ano ang pwede nating maging tugon sa mga bagay na ito? Ano ang ating pwedeng maging response? May ilang mahalagang aral para dito. Ang Diyos ay tapat. Una, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Kahit may kaguluhan, tinutupad pa rin ng Diyos ang kanyang plano. Ang pangalawa, ang kasamaan ay hindi magtatagumpay magpakailanman. Sapagkat ang paghahari ni Atalia ay tumagal lamang ng 6 na taon. Pantatlo, may mga taong ginagamit ang Diyos upang protektahan ang kanyang gawain. Tulad nila Jehoiada at Jehoseba na naging matapang upang protektahan si Joas. Ang pangapat ay ang bayan ng Diyos ay dapat bumalik sa tamang pagsamba. Pagkatapos ng pangyayaring ito, winasak ng mga tao ang templo ni Baal at bumalik sa Panginoon. Kung bibigyan natin ng pansin ng pagbubuod, ang pangalawang hari, kapitulong 11, ay kwento ng pagtatangka ng kasamaan na sirain ang linya ng hari David. Ngunit iniligtas ng Diyos si Joas at ibinalik ang tamang pamuno at pagsamba sa Huda. So dito makikita natin
ito yung buod ng ating mga pinag-uusapan. Kung papansinin natin, ano ba talaga ang nangyari dito? At ito yung ating sinabi kanina. At pangalawa, bakit ito nangyari? At ang pang-apat, tatlo ay ano ang dapat mangyari? At sa huli-hulihan, ito yung ating tugon na ating binabasa ngayon. So, ito po yung ating pinag-usapan ngayon ng 2 Kings chapter 11. Maraming pong salamat. Amen. Amen. Thank you po, Pastor Itkoy, sa bahagi ng ating pong refleksyon ngayong umaga about sa 2 Kings chapter 11. Ngayon po ay kung nandito na po si Pastor Dasoy, bigay na po natin sa kanyang pagkakataon. At kung wala naman po ay pwede pong magbahagi ang ating pong mga kapatid dito po sa ating pong chat. Type lang po natin ang ating pong mga reflection dito po sa ating pong group chat. O chat dito po sa ating pong Zoom. Sabi po ni Brother Sunny Talusan ng Pantok SDA Church, sa bahagi po ng 2 Kings chapter 11, nang mamatay si Ahasias na hari ng Huda, si Atalia po na kanyang ina ay naghangad ng maging reyna. Kaya ipinapatay niya ang lahat ng tagapagmana ng hari. Ngunit si Joas, ang batang anak ni Ahasias, ay lihim na itinago ni Jehoseba sa templo sa loob ng 6 na taon. Yan, matagal po At pagkalipas ng 6 na taon, pinangunahan ng paring si Jehoiada upang ipahayag si Joas bilang tunay na hari. At sa tagpo namang ito ay nagalit si Atalia, ngunit siya ay hinuli at pinatay. Pagkatapos nito ay nagkaroon ng tipan ang bayan na susunod sa Diyos at sinira ang templo ni Baal. Ang mga bagay na ito ay bakit nangyari dahil sa kasakiman sa kapangyarihan at paglayo ng bayan sa Diyos. Ayan, kapag ang isang tao na tinawag ng ating Panginoon at inilayo niya ang kanyang kalooban sa Panginoon, ay hindi mapipigil ang kalooban ng Panginoon. Magtatalaga po siya para pangunahan po ang bayan ng Diyos at matupad ang kanyang banal na kalooban. At sa bahaging ito, kung titingnan natin, upang mangyari ito, sabi dito, ang katapatan sa Diyos at pagsunod sa kanyang tipan, at dapat manatiling tapat ang bayan upang maiwasan ang kaguluhan at kasamaan. At bilang tugon sa bahagi po ng chapter na ito, sabi po niya, ang tugon ko ay manatiling tapat at magtiwala sa Diyos kahit sa panahon na tila nananaig ang kasamaan, at piliin kong maging tulad ni Joseba at Jehoiada na may lakas ng loob na gumawa ng tama at lumayo sa plano ng Diyos. Ayan, salamat po sa inyo pong pagbabahagi ng refleksyon, Brother Sunny Talusan. Sabi naman po ni Brother Jonathan ng Malolos SDA Church, God first morning, ang 2 Kings chapter 11, namatay ang haring Ahasias, nagplano ang ina na lipulin ang pamilya at itinago si Josaba, ang bata na si Joas, sa templo sa loob ng 6 na taon at iluklok bilang tamang hari. At bakit daw ito nangyari? Dahil sa paghangad sa kapangyarihan ni Atalia. At sabi niya, dahil sa paghahangad sa kapangyarihan ni Atalia at tinangka na ubusin ang lahi ni David. So ano ang nangyari upang maisakatuparan? Umiisog po yung chat. Upang maisakatuparan na manatili ang trono ni David, ang aking tugon, manatiling matapang, tumayo sa tama kahit panganib, at kahit ito'y mapanganib, at magtiwala na may ginagawa ang Diyos. Ayan. Ang plano at pangako ng Diyos at hindi kailanman napipigilan ang kasamaan. Dagdag po ni Brother Sunny Talusan.
At dagdag pa rin po ni Brother Jonathan Maglonso sa awit 37 verse 28, sapagkat iniibig ng Panginoon ang katarungan, hindi niya iiwanan o iiwan ang kanyang mga banal, sila iingatan magpakailanman. Yan. Salamat po sa inyo pong mga refleksyon, mga kapatid ko, sa bahagi ng kabanatang ito na ating pong pinagbulay-bulayan ngayong umaga. Kaya napakahalaga po na tayo po ay manatiling tapat sa Diyos. Kahit na sa panahon ng kaguluhan o kasamaan ay namamayagpag. Minsan parang tingin natin sa paligid, wala tayong kakampi. O di kaya ay parang pinagtakluban na tayo ng langit at lupa. Halos lahat ng mga bagay na ating ginagalawan ay parang hindi umaayon sa ating mga buhay. Pero kung tapat ang ating mga puso, gumagawa tayo ng matuwid sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid, ay hindi po tayo iiwan ng Diyos. Ang mata ng Diyos ay laging nakatanaw sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Binabantayan niya ang ating mga gawa. At lalo tigit, isang malaking kagalakan kapag ang ating puso ay nakatalaga sa Panginoon at mag-iisip para sa kanyang banal na kalooban at gawain, ay pangungunahan tayo ng Diyos. At siyang maglalagay sa atin ng mga bagay na dapat nating tahakin upang tayo ipatuloy na lumakad na laging aayon sa kanyang banal na kalooban. Kaya sa ating buhay, mga kapatid, huwag po tayong manghihimagod na magtapat sa Diyos, magtiwala at maglingkod sa Panginoon. Dahil sa lahat ng panahon, ang Diyos ay meron pong magandang plano sa ating pong mga tinatahak. Ang sabi naman po ni Mami Net Lazaro, dahil nais mapanatili ang panunungkulan ng kapangyarihan, nagkaroon ng plano ng pagpatay. Ayan. Bakit ito nangyari? Dahil sa masama ang adikain na nagmula lamang sa sariling impluensya. Ano ang dapat mangyari? Dapat laging maghari ang mga pinili ng Diyos na sumunod sa kautusan na may pananampalataya at katapatan. Ano po yung tugon? Dapat akong kumilos ng may katapatan at pananampalataya at plano upang ipagtanggol ang katotohanan ng Diyos sa gitna ng kasamaan. Ayan, salamat po Ma'am Minet sa pagbabahagi ng inyo pong kaisipan base po dito po sa 2 Kings chapter 11. Purihin po ang Diyos at patuloy na pagyamanin ang kapitulong ito, mga kapatid, sa ating pong mga puso. At patuloy po nating magamit samantalang tayo nagtatapat at naglilingkod sa ating mahal na Diyos. At sa tagpong ito, tayo po ay dadako na sa bahagi ng ating pong devotional ng Jesus Wins. Na ito po ay mayroong pamagat na ang kanyang ulat. At ang magbabahagi po nito sa atin ay walang iba kundi si Ma'am Lovely Walya. Nandito na po ba si Ma'am Lovely? O, Ma'am Pastor. Lovely? Yun. Okay, so bago po basahin ni Ma'am Lovely ang ating pong devotional ngayong umaga, ay magkakaroon muna tayo ng closing prayer. Na ito ay ihatid sa atin ni Sister Abigail. Sister Abigail, pwede bang i-close mo ang ating Bible reading ngayong umaga sa prayer? Nandito pa ba si Sister Abigail? Hindi na po. Sige po. Sister Abigail, paki-close mo sa prayer. Thank you. Amin. O Diyos namin banal at pagmamahal ng tahanay na sa mga langit. Hindi kami napapilala ang aming mga pinili. Salamat sa maging pagkabay sa amin. Maraming salamat sa pagmamahal, kabayan, at sa biyaya na iyong pinapaloob sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa iyong karunungan at sa mga kaalaman patungkol sa iyong mga salita na nagsisilbing aming pagkain espiritual sa araw-araw. At nagbibigay sa amin ng gabay upang lalakayin palapit sa iyo at talo namin kayong makilala na aming tagapagligtas. Maraming salamat sa pagkinig at pagtugon sa aming mga dalangin. At sa mga panalangin na hindi mo pinugong sapagkat ikaw lamang, O Diyos, ang nakakaalam ng aming higit na pangangailangan.
Patawad, Panginoon, kung kami ay matutuan nagkasala, hindi man ito ay yakin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kapatid sa Kristo. Amen. 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 Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad nina Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Alright, so bigyan na po natin ang panahon kay Ma'am Lovely May. Si Ma'am Lovely May po ay isa sa mga office worker sa departamento ng Accounting, Treasury Department. Bigyan na po natin sa kanya ang pagkakataon. Ma'am Lovely.
Happy God First Morning po mga kapatid. Happy God First Morning. Ayan, para po sa ating devotional po ngayong umaga, ito po ay may pamagat na ang kanyang ulat. Ang atin pong key text ay matatagpuan po sa Lucas 7:22. At ang sabi po dito, humayo kayo at sabihin ninyo kay Juan, ang mga kitongin ay nalilinis, ang mga patay ay muling binuhay, sa mga dukha ay ipinangangaral ang magandang balita. Sabi po dito sa ating devotional, akin pong babasahin, habang isinusulat ko ang devotional na ito, nagkaroon ng 2 mass shooting sa Estados Unidos sa loob ng nakaraang 2 linggo. Maraming tao ang nawalan ng buhay sa mga nakapipinsalang pangyayaring ito. Sa gitna ng personal at pangkalahatang trahedya, maraming maaring matanong, nasaan ang Diyos sa lahat ng ito? Minsan, ang epekto ng di makayanan at di maipaliwanag na sakit sa ating buhay ay maaaring magdulot ng pagdududa sa ating isipan at kadiliman sa ating mga puso. Anong sagot ang ibinibigay ni Jesus sa atin sa mga ganitong sandali? Si Jesus ay nagpapagaling ng mga may sakit, muling binubuhay ang mga patay, at ipinapahayag ang magandang balita. At si Juan Bautista na naglaan ng kanyang pampublikong ministeryo upang ipahayag ang pagdating ng inaasahang Mesiyas, ngayon ay nakaupo sa kanyang madilim at mabahong selda, nag-iisa at nagdurusa. May tanong siya para kay Jesus. Ikaw ba ang darating o maghihintay pa kami ng iba? Ayun po ay nakasulat sa Lucas 7:19. Wow! Maliwanag na nahihirapan si Juan sa kanyang sariling mga inaasahan tungkol sa darating na Mesiyas. Hindi katulad ng paraan kung paano isinasagawa ni Jesus ang kanyang ministeryo. Marahil ay ganito rin ang nangyayari sa iyo ngayon. At nagtataka ka tungkol kay Jesus at sa kanyang pakikisangkot sa iyong buhay. Ikaw ba ay darating o maghihintay pa kami ng iba? Ang diin sa darating ay inulit sa parehong talata. Kumukuha mula sa ilang talata si Isaias, lalo na sa Isaiah 61 verse 1. Sumagot si Jesus sa pamamagitan ng pagpapadala kay Juan ng isang ulat tungkol sa kanyang mga gawain ng pagliligtas. Ang mga bulag ay nakakita, ang mga pilay ay nakalakad, ang mga patay ay muling binuhay, at ang ebanghelyo ay ipinangaral sa mga mahihirap. Lahat ng ito ay mga patunay, mga isinasagawang talinhaga ng kanyang mga layunin sa pagtubos. Iyon ang ulat na ibibigay kay Juan. Iyon ang ebidensya kung sino si Jesus noon at ngayon. Kahit na tayong lahat ay makapagpapatotoo tungkol sa mahimalang pakikisangkot ng Diyos sa ating mga buhay, madalas ay hindi natin maipaliwanag ang sakit, trahedya, at ang dahilan kung bakit pinapayagan ng Diyos ang ilang mga bagay. Sa mga panahong iyon, hawakan natin ang pangunahing ebidensya na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, ang kanyang mga gawa ng pagliligtas sa panukala ng pagtubos. Balang araw ay mauunawaan natin ang lahat ng bagay. Hanggang sa panahong iyon, magtiwala tayo at kumapit sa krus. Ayan po mga kapatid, so atin pong nabasa at napakinggan ang atin pong morning devotional po ngayon. So somehow po ang atin pong morning devotional ay
related po doon po sa ating Bible reading na kung saan po ang mga reflection nga po na inyo pong nabanggit na sinabi niyo po na sa kahit na anong kaguluhan ay ang ating pong Panginoon ay tapat. So, kung tayo po sa panahon po natin ngayon ay magbabrowse po tayo ng ating mga social media, tulad po ng na-experience po ng ating kapatid na nagsulat po nitong ating pong devotional, ay makikita po natin na meron pong mga kaganapan ng digmaan po ngayon sa atin pong sa ibang bansa, lalo na po sa Middle East. So, kung saan ay makikita po natin na may mga namamatay dahil po sa mga pagsabog. So, syempre po yung mga iyon ay hindi po nila expected na isipin nyo po na naglalakad lang kayo sa kalye or nasa kalsada lang kayo, nakasasakyan, tapos bigla pong may ganong mangyayari. So, yung mga kamatayan ay unexpected po na nangyayari. Or kahit dito din naman po sa ating bansa ngayon sa Pilipinas, makikita po natin na marami pong namamatay dahil po sa kagagawan po ng ibang tao sa mga masasamang ginagawa po nila. Wala pong pinipili na edad, marami pong mga bata ang nawawala, pinapatay. At yun po yung mga ilan lamang po sa mga trahedya na mga nararanasan po nating mga tao. At ako po personally, pag nagso-social media po ako, hindi ko po naiiwasan na titingin po talaga ako sa mga comments. So, may mga ilan po doon na magko-comment, makikita mo na nagko-comment sila ng isang panalangin na sana ay gabayan ng ating pong Panginoon yung kanila pong mga pamilya or nawa daw po ay magkaroon na ng kapayapaan dito sa mundo. Ang ilan naman po ay makikita po natin na magko-comment na kung meron daw po ba talagang Diyos ay bakit hinahayaan daw po yung mga ganitong hindi magagandang pangyayari po sa atin pong buhay. So, may dalawa po talagang klase na kaisipan kapag tayo po ay makakaranas ng mga sakit dito po sa ating mundo. Sapagkat hindi po natin alam kung ano po yung pwedeng mangyari po sa atin. Ngunit dito po ay lagi pinapaalala po sa atin na meron po tayong nag-iisang Panginoon na dumating upang ipakita po sa Kanya yung mga kaya niyang gawin, ng mga miracles po na gaya niyang gawin tulad ng pagpapagaling po ng mga may sakit at pagbuhay po ng patay. At yung same na Panginoon po, si Jesus na dumating, ay siya rin po yung same na Jesus na darating, na siya pong nagbibigay po sa atin po ng pag-asa. Sa tingin po ba natin, may saysay pa po ba yung paggising po natin sa umaga, yung atin pong buhay araw-araw, kung wala na po tayong pag-asa na inaabangan na mayroon pang Jesus na darating po para po tayo ay kunin at dalhin po sa langit na bayan. So, ang mga kasamaan po na nangyayari po dito sa ating mundo ay hindi na po natin ito may iwasan. Ngunit meron po tayong isang pag-asa at pananampalataya. At alam po natin na ang Panginoon ay nariyan po sa ating tabi palagi kahit anuman po mangyari sa ating buhay. At wag na po nating kalilimutan na ang Panginoon din po na dumating noon at ang darating na Panginoon ay siya po ang nagligtas po sa atin. So tayo po ay palaging manalangin at tulungan tayo ng Panginoon na magtiwala po sa Kanya at tayo po ay maglaan po at gugulin po natin yung oras para po makilala po natin ang ating Panginoon. Dahil hindi rin po tayo magkakaroon ng matibay na foundation or hindi rin po tayo
ah, lubos na magtitiwala sa ating Panginoon kung hindi po natin siya kilala. So sa mga miracles po na ginawa ng ating pong Panginoon ay sabi po dito na doon na ipinakita ng Panginoon po ang kanyang karakter. So, ang Panginoon po natin ay buhay at marami na po siyang napatunayan. Nakita nga rin po natin sa atin pong Bible reading kanina kung paano po yung ginawa niya sa buhay ni Josiah. At yun po ay sa lahat po ng mapagdadaanan po natin, kung darating man po sa point ng buhay natin na ma-question po natin kung nasaan yung Panginoon, nawa ay mapaalalahanan tayo na ay kaya nga pala ako nandito pa hanggang ngayon ay dahil naging tapat sa akin ang aking Panginoon dati sa aking buhay at hanggang ngayon at sa future pa po. So nawa po ay hindi man po natin maintindihan ngayon ang iba pa pong mga nangyayari sa ating buhay, pero alam ko po na kung tayo ay mananatili po sa ating pong Panginoon, ay ito po ay ating mauunawaan at patuloy po tayong magtiwala sa ating Panginoon dahil meron po siyang inihanda na langit para po sa atin pong lahat. Yun lamang po mga kapatid, and God first morning. Happy God first morning po sa ating lahat. Ayan, maraming salamat Ma'am Lovely sa malinaw at gandang pagdidiin sa bahagi po ng ating devotional ngayong umaga. Tunay nga naman mga kapatid ko na sa ating mga buhay, maraming mga nangyayari na hindi natin maunawaan. Lalo na tayo nagbabasa ng Bible, laging nananalangin, tapos susubukin tayo ng mga pagkakataon sa ating buhay. Minsan na itatanong natin, Panginoon, ikaw ba ang Diyos? Bakit kung ikaw ang Diyos ay pinapahintulutan mo mangyari yung mga bagay na ito? Gaya ni Juan, pagamat inihanda niya ang daan ng Panginoon. After a week mga kapatid, nung siya ay kinulong at pagkatapos ay papatayin siya, nagkaroon din siya ng katanungan sa puso niya. Na sabi niya, bakit dumarating sa akin yung ganito kung ako bilang lingkod ng Panginoon, nandito ako sa kulungan, tapos si Jesus ay parang nag-i-enjoy siya nakasama ng mga tao. Kung talagang Diyos siya, bakit pinapahintulutan niya ang mangyari ito sa aking buhay? Kaya sa kanyang mga alagad ni Juan ay sabi niya, tanungin niyo nga kung siya ba yung Kristo na talagang magliligtas, kasi parang hindi naman. Minsan dumadating sa buhay natin yon. Pero sabi niyang mga alagad ni Juan, pumunta sila kay Jesus, Panginoon, ikaw na ba'y magliligtas? Sabi ni Jesus, nakita nyo yung mga bulag ay nakakita, yung mga pilay ay nagsigaling, yung mga patay ay nabuhay. Kaya sabi ni Jesus, mapapalad ang hindi nagkakaroon ng pagdududa sa akin. Yan mga kapatid, ito po ay nagbibigay ng isang magandang aral sa ating buhay at tayo po ay palaging umasa, magtiwala sa Panginoon. Bilang malapit sa Diyos, bahagi ng ating buhay, sabi nga tayo nasa mundong makasalanan. Talaga hong tayo makakaranas ng mga matitinding pagsubok. Minsan talagang buhay ang kapalit. Pero sabi nga ni Ma'am Lovely ay patuloy tayong umasa at magtiwala sa Diyos at manalangin. So yun lamang po ang ating tanging sandigan, ang umasa at magtiwala sa ating pong Panginoon. Okay? Salamat Ma'am Lovely. Pwede mong i-close ito sa prayer. Tayo po ay manalangin. Mapagpala naming Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat, amin pong ibinabalik ang papurit pagsamba sa inyong banal na pangalan. Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagpapaalala niyo po sa amin sa umagang ito na sa kabila po ng mga hindi magandang nangyari po sa aming buhay at sa mga iba pa pong mga karanasan na aming pong mararanasan in the future ay patuloy niyo po kaming nire-remind na meron po kaming Panginoong Jesus na tapat, na siya pong aming masasandalan sa mga ganitong oras. At
Panginoon, amin pong dalangin na kung dumating man po kami sa buhay na kung saan ay maranasan po namin ang mga ito, na po ay i-remind niyo po kami muli na sa lahat ng iyon, Panginoon, ay nariyan kayo na siyang sa amin po ay magpapalakas, at nawa po ay ito po ay amin pong gamitin upang masalo po kaming lumapit po sa inyo, makilala kayo, at maging matibay po ang aming pananampalataya, nang sa ganun po sa inyo pong ikalawang pagdating ay inyo po kaming masumpungan na nagtitiwala sa inyo. At ganun din po na kami po ay habang naghihintay po sa inyo ay maibahagi po namin ang inyong mabuting salita sa amin pong kapwa, Panginoon, at nawa po ay hindi po kami panghinaan, bagkus ay lalo pa po kaming ma-inspire ng inyong mga gawain, tulad din po ng mga ginawa niyong ministeryo dito po sa lupa, ay nawa po ay maging kabahagi rin po kami nito, lalo na po sa pag-fulfill nito, Panginoon. Nang sa ganun ay mas lalo na pong mapabilis ang inyo pong pagdating. Kami pa humihingi ng kapatawaran po sa aming mga nawang pagkakasala at pagkukulang. Ito ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Thank you, Ma'am Lovely. Amen. Amen. Mga Kristiyanong nakatuon sa krus. February 7. Offertory Reading Devotional. May mga talata sa Biblia na parang hindi akma. Halimbawa, bakit ipinaliliwanag ni Jesus na ang ating mga mata ay ilawan ng ating katawan sa gitna ng mga talatang tumutulig sa materialismo, tulad ng huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan sa lupa at hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa salapi. Mateo 6:19-24. Ano ang kaugnayan ng ating mga kayamanan sa lupa at ang pahayag ni Kristo na hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa salapi sa ating mga mata? Alam natin na ang pagtingin sa mga magagarang patalastas ay maaaring direktang makaapekto sa kung paano natin ginagamit ang mga material na pagpapala na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ngunit, maaari din kayang binabalaan tayo ni Jesus laban sa kamangmangan ng paglalakad sa kanyang landas na ang ating kanang mata ay nasa mga kayamanan sa langit at ang ating kaliwang mata ay nasa mga kayamanan sa lupa? Kapag ginawa natin iyon, tayo ay nagiging isang Kristiyanong lulinhaya ang mata. Hindi natin magagawang tumuon ng malinaw sa mga walang hanggang bagay na mahalaga. Salamat sa Diyos na si Jesus ay hindi lamang ang ating daan, ngulit siya rin ang ilaw para sa ating landas. At nag-aalok pa siya ng gamot sa mata upang tulungan tayong makakita ng malinaw habang sinusunod siya. Maging malinaw ang ating paningin bilang mga Kristiyanong nakatuon sa pamamagitan ng pagpapanatili ng ating mga mata sa krus ni Jesus. Panawagan. Magalak tayong mag-impok ng ating mga kayamanan sa langit, kung saan matatamasa natin ang mga ito sa buong walang hanggan. Sa pagbabalik natin ng mga ikapo ng Diyos at pagbibigay ng ating mga handog, gawin natin ito nang nakatuon ang ating mga mata sa ating tagapagligtas, si Jesus na siyang Kristo na pinagmumula ng lahat ng ating mga pagpapala. Salamat, Panginoong Jesus. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ng Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Alright mga kapatid, sa tagpong ito ay patuloy po nating buksan ang ating mga puso sa isa na namang mensahe na ihahatid sa atin ng kanyang lingkod na itinalaga ngayong umaga,
pinili at tinawagan upang magbahagi ng kanyang mga salita. At sa tagpong ito, ipagkakaloob natin sa ating pong giting na pastor sa katauhan ni Pastor Jonel Popwe. Ang bahagi ng ating pag-aaralan ngayong umaga na ito po ay mayroong pamagat na Bound by Covenant Relations. So ibigay po natin ng panahon kay Pastor Jonel. Pastor Jonel, God first morning. God first morning po sa ating lahat mga kapatid. Okay, Pastor Jun. Morning po. God first morning, Pastor. Okay, God bless po mga kapatid at purihin po natin ang ating God first morning po. Ayan. Masaya po ako na makita po kayong lahat ngayong umaga na sama-sama po nating pag-aaralan ang salita ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng council ni Mrs. White sa stewardship na po. At sa pagkakataong ito mga kapatid, alam ko na marami tayong matututunan sapagkat ito ang nais sa atin ng ating Panginoon. So, kamusta po ang lahat? Sana po ay kayo ay nasa mabuting kalagayan. Batid natin na ang mundo talaga po ay magulo na. Tunay na sabi nga po ni Mrs. White sa last day events, itong mga nangyayari are just, sabi natin, they are the forecast ng isang event na mangyayari sa mundong ito, no? So, ibig sabihin mga kapatid ay talagang nangangahulugan na tayo po ay nandun na sa panahon na kung saan ay nalalapit ng pagparito ng Panginoon at dapat inihanda na rin natin ang ating mga sarili. Ano po? At sa akin pong nabasa doon po din sa may parable of the talent. No, nakita natin na yung tatlo na iniwanan ng Panginoon ng talento, yung isa hindi niya ginamit, no? At natatakot siya na ito'y gastusin o mawala sa kanya. Pero alam niyo mga kapatid, ay yung part of the talent ay parang isa siyang pagsisimbolo, no po, ng pagparito ng ating Panginoon. Na isa sa paraan ng pag-aantay ay dapat ginagamit po natin ang ating mga talento sa isang missional na gawain para sa paggawain ng ating Panginoon. So pag sinabing paghahanda, hindi ito yung wala kang ginagawa, hindi ito yung nag-aantay ka. Ang paghahanda na kinakailangan natin bago dumating ang Panginoon ay yung ginagamit po natin ang ating mga talento sa isang missional na gawain para matapos na po ang gawain ng ating Panginoon. And finally, siya po ay dumating, no po? At kamtan natin ang buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, tayo po ay maging aktibo, no, sa gawain ng ating Panginoon, maging masaya tayo sapagkat ito isang pribilehiyo na tayo nakikiayon sa gawain ng ating Panginoon. And ngayon mga kapatid, ay dadako tayo sa ating pag-aaral, no, na may pinamagatang bound by a covenant relation. So bago tayo mag-proceed, of course, ay hinilingan ko ang bawat isa na manalangin at hingin natin ang kaalaman na nagmumula sa ating Panginoon. Let's pray. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kung saan kami po ay mag-aaral ng inyong mga salita sa pamamagitan po ng inyong mensahero na si Mrs. White sa pagiging mabuting katiwala upang sa anumang paraan aming maluwalhati kayo upang sa ganun Panginoon ay unti-unting makita sa amin ang likas ng aming tagapagligtas at kami maging daluyan ng pagpapala sa mga taong nakakita po sa amin. Ito lamang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so bound by covenant relation. Mamaya babasahin natin mga kapatid kasi napakaikli lang no. Pero gusto kong munang pag-usapan natin yung covenant relations. Okay, ano po ba itong covenant relations mga kapatid? Pag sinabing bound by covenant relation, ito ay nangangahulugan na kung saan we are being tied together in a relationship. And this relationship mga kapatid is not casual, okay? Or optional. Kundi ang relationship na ito ay solemn, okay, enduring and defined by promises and commitment, okay? So, itong covenant na ito mga kapatid is more than a contract. But it is a sacred agreement na po na kung saan na nag-establish ng tinatawag na obligations, loyalty and trust between the parties involved. That means between you and God. So, hindi to casual relationship mga kapatid. It is a sacred agreement. Pag sinabing
Ano po yung mga key aspect ng covenant relations na ito mga kapatid? Una, in biblical terms mga kapatid, tinatawag itong sacred commitment. Okay? Kaagapay nito yung divine authority na hindi kinakailangan ma-break. Okay? Ano pa mga kapatid? Nandun yung tinatawag ng mutual obligations. Kagaya na lang po mga kapatid nung pangako ng ating Panginoon ng protection at ano yung ating obligasyon ay sundin, no, yung mga pangakong iyon ng may katapatan. At kasama rito mga kapatid sa aspeto ng covenant relation is yung identity and belonging. We are being bound by the covenant means you are part of a defined community or relation. So ang Israel was bound to God as His chosen people. Tayo as Christians, as Seventh-day Adventists, are bound to Christ through this covenant mga kapatid, no? Kaya itong relation na ito mga kapatid ay napakalalim. Hindi lamang ito nakafocus sa duties, kundi ang emphasis nito mga kapatid is loyalty, love, and faithfulness. Ito yung sentro mga kapatid ng covenant relations na ito. At ano yung consequence? Okay, ang consequences mga kapatid of breaking this covenant is merong serious consequences like yung spiritual, relational, or even legal in human context. So kung titingnan natin mga kapatid dito, itong covenant na ito ay very, very solemn na po. Kaya kagaya po ng marriage, it is often described as a covenant between spouses mga kapatid. So they are yung covenant ng mga kapatid ay hindi lamang legal agreement, kundi kasama po dito yung kasunduan na magsasama sila habang buhay, no, hanggang dumating ang ating Panginoon. Tayo rin ang Diyos at ang Diyos mga kapatid ay we are bound to this covenant, and believers are bound mga kapatid to this covenant through Jesus Christ, especially His sacrifice on the cross. Kaya mga kapatid, in short, itong covenant relations na ito mga kapatid ay nangangahulugan na tayo kinakailangang mamuhay doon sa framework ng mga pangako ng ating Panginoon na nagde-define ng ating identity, ng ating loyalty, at ng ating responsibilidad. Ito mga kapatid ay kung saan bahagi nito yung mahuhubog ang ating buhay sa likas po ng ating Panginoon. Okay? So yun mga kapatid, isa itong agreement, but it is a solemn agreement that needs commitment mga kapatid ko. At hindi dapat ito nabi-break sapagkat ito ay between you and God mga kapatid ko. So ngayon, pag-usapan natin at basahin natin itong sulat po ni Miss White, and then mamaya titingnan po natin ang ilang mga lesson na makikita po natin dito. Okay? So share ko po yung slide mga kapatid. Ayan. Sana po nababasa nyo, no? Okay, bound by covenant relation. Basahin po muna natin mga kapatid. In the great work of warning the world, those who have the truth in the heart and are sanctified through the truth will act their assigned part. Ano yung assigned part nila mga kapatid? They will be faithful in the payment of tithes and offering. Okay, ano yung bahagi mga kapatid nung isang tao na bahagi sa gawain ng Panginoon na nag-warn at tungkol sa sanlibutan, okay? Nadala ang katotohanan sa kanilang puso. Okay, at pinabanal sa pamamagitan ng katotohanan. Ano yung assigned part nila? They will be faithful in the payment of tithes and offering. Tuloy tayo. At may paalala, every church member is bound by covenant relation with God. Excuse lang. Okay? Malabo po yung screen nung binabasa po natin. Malabo. Alright. Blur po siya. Para po sana mabasa din ng mga kapatid. Okay. Alam ko na. Wait lang mo mga kapatid, may ayusin lang po. Yan, clear. Yes po, Pastor. Alright. Salamat po. Diretso tayo. Sorry mga kapatid. Okay. Ayan. So sabi rito, every church member is bound by covenant relation with God to deny himself of every extravagant outlay of means. Let not the want of economy in the home life render us unable to act our part in strengthening the work already established
and in entering new territory. Mamaya titingnan natin mga kapatid, no, ang mga kahulugan nito. Sabi pa rito, I entreat my brethren and sisters throughout the world to awaken to the responsibility that rests upon them to pay a faithful tithe, keep a faithful account with your Creator. Realize fully the importance of being just with Him who has divine foreknowledge. Let everyone search his heart diligently. Let him look up his account and find out how he stands as related to God. He who gave his only begotten Son to die for you has made a covenant with you. He gives you his blessings, and in return, he requires you to bring him your tithes and offering. No one will ever dare to say that there was no way in which he could understand in regard to this matter. In-explain na kasi kay mga kapatid, kaya hindi natin pwedeng sabihin wala tayong alam dito. God's plan regarding tithes and offering is definitely stated in the 3rd chapter of Malachi. Okay, God calls upon his human agent to be true to the contract he has made with them. Bring ye all the tithes into the storehouse, he says, that there may be meat in mine house. So napakaganda mga kapatid na meron tayong napakalaking sabihin natin responsibility bilang bahagi ng isang covenant na ito mga kapatid. At kinakailangan natin mag-respond doon po sa panawagan na yon ng ating Panginoon. So ano po yung mga key lessons dito mga kapatid sa ating pinag-uusapan, okay? Una is faithfulness in tithes and offering. Okay? Faithfulness in tithes and offering mga kapatid. Ipinapakita po dito sa ating nabasa no po na ang pagbibigay ay bahagi po ito ng covenant no po sa ating Panginoon. So kung titingnan natin, it's not just about money, but it is about loyalty, it is about trust, na tayo mga kapatid ay binabalik natin ang ating mga ikaputhandog at ina-acknowledge natin na lahat ng mga bagay ay nanggaling po sa ating Panginoon. Parang sinasabi natin, Lord, I depend on you. Okay, Lord, I depend on you, not on my possession, because all this possession ay hindi naman sa akin. It belongs to you. Dapat andun yung recognitions mga kapatid, no? Na lahat ng mga bagay na meron tayo, kahit sa simpleng bagay na yan, kahit cellphone yan, lahat na meron tayo mga kapatid, even a single penny, ay hindi yan atin. Yan ay galing po saan? Sa ating Panginoon. So ano yung applications nito sa ating buhay mga kapatid when it comes to faithfulness and tithes and offering? This means that we should entreat mga kapatid ko, tithing as priority and not an afterthought. Ano ba yung ibig sabihin nito? Example mga kapatid, natanggap po natin yung ating salary, income, may tinatanggap tayo every mid-month, may tinatanggap tayo every katapusan, no? May mga blessings din financially na dumarating sa atin, na binibigay ng ating Panginoon. Ano dapat ang ating unang papasok sa ating isip? Ang una mga kapatid is let us set aside our tithes and offering before planning other expenses. Yun ang dapat natin gawin mga kapatid. Unahin natin na iset aside ang para sa ating Panginoon, our tithes and offering. Okay? And then, dun tayo gagawa ng mga pagpaplano ng iba nating mga expenses. Okay? At gagawin natin ito mga kapatid regularly. Why? Because it would build discipline and show at ipinapakita natin na inuuna natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Kaya mga kapatid, kapag tayo po ba'y nakakatanggap ng ating mga sahod o anumang mga blessings na tinatanggap natin, ano po bang unang pumapasok sa ating isip? Ay, bibili ako ng cellphone. Ay, bibili ako ng sasakyan. Ay, bibili ako ng mga ganto-ganto. Dapat mga kapatid, ang unang papasok sa ating isip, hiwalay na natin ang para sa ating Panginoon. Faithfulness and tithes and offering. Alam niyo mga kapatid, kwento ko lang po, no? Yung aking panganay po. Ayan, kabisado na niya nga po yung mga itong awit natin dito. Yung mission, yung sa pag-asa. Gusto ko lang i-share mga kapatid kasi hindi siya para itaas. Na-overwhelm ako mga kapatid kasi every time na nakakatanggap po siya ng blessings, financially, sabi natin, financially, siya po ay lalapit sa akin o sa kanyang na mami at ibibigay niya. Sabi niya, Mami, Daddy, ito po yung aking tithes and ito yung aking offering. So alam na niya mga kapatid yung
10% para sa Panginoon, and the same time yung offering. Hindi na namin siya tinuruan mga kapatid, at kasi nakikita niya, nanonood siya mga kapatid kahit sa Facebook ng ating mga pinag-uusapan dito sa God First Morning mga kapatid, na kung saan lahat ng tinatanggap niya bago niya ipambili ng laruan o anumang mga bagay, nakahiwalay na po yung kanyang tithes and offering. At totoo po yung sinasabi na train up a child in the way he should go, and when he's old, he will not depart from it. They will be faithful in tithes and offering as young as they are. Kung ating ituturo sa ating mga anak ang mga bagay na ito. So mga kapatid, yan po ang unang prinsipyo sa ating pag-aaral at sa ating binasa, ay yung katapatan sa ikapo at sa handog mga kapatid ko, na dapat ang unang papasok sa ating isip every time na tumatanggap po tayo ng pagpapala sa ating Panginoon ay ano po, yung ihiwalay na natin yung para sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, ay mag-prepare kayo ng parang leather packet. Ilagay niyo sa wall, ilagay niyo diyan tithes and offering. Na every time na nakakatanggap kayo ng mga tithes and ng blessings, ihiwalay niyo yung tithe at ilagay niyo na doon sa packet na yun na nakadikit sa wall, no po, and even your offering, upang sa ganun hindi niyo na magamit, no? Nandun na siya agad mga kapatid. And once you put that on that packet mga kapatid, yan ay nangangahulugan na ano po, dun pa lang ay itinalaga niyo na yung bahagi na yan para sa ating Panginoon. At kailanman ay hindi na natin gagamitin ano man ang mangyari, kahit wala ng bigas, kahit wala ng anumang mga bagay sa Panginoon na yan. Kasi naranasan namin yan mga kapatid. Nung baha dito mga kapatid sa Malolos, alam naman natin baha. No po, halos kumbaga butas na yung bulsa mga kapatid ko. Pero meron kami yung tithes and offering nandun sa wall namin, sa may packet. At malaki-laki ng konti mga kapatid ko. Kaya mag-survive na kami ng 1 week doon sa tithes and offering na yun kung gagamitin. Pero hindi namin ginamit mga kapatid. As a family, we prayed together mga kapatid. Ipinaunawa namin sa mga bata yung mga bagay na yan. Alam niyo mga kapatid, after our prayer, wala pa siguro mga 3 minutes, may nag-text na kapatid. No po, at sabi niya, Pastor, dadaan po ako dyan. Sabi ko, sister, baha dito. Ay, okay lang pastor. So siya, lulusong. At magdadala raw po siya ng mga itlog. See that blessings mga kapatid? God will provide. Maging tapat lang tayo. At huwag natin gamitin yung para sa Panginoon. He will provide all the things that you need. Okay? Yan ang unang prinsipyo mga kapatid. Maging faithful tayo sa tithes and offering. Unahin natin siya. At kailanman, once na itinalaga natin yan, don't ever use it because yan ay para sa Panginoon. Okay? Pangalawa mga kapatid is living with simplicity and economy. Okay? Makikita natin mga kapatid sa ating binasa na tayo ay pinalalahanan laban sa pagiging extravagant, yung lustay ng mga pera, masyado magastos. Bakit? Sapagkat pinahihina nito yung abilidad natin na suportahan ang gawain ng Panginoon. Sabi natin, Pastor, wala na akong maibigay para sa church, wala na akong maibigay para sa CLPM building, wala na akong maibigay kasi ganto-ganto. And the reason for that mga kapatid is siguro meron ka mga bagay na I don't judge mga kapatid, pero minsan ganyan ang dahilan. Mas naging extravagant tayo para sa ating sarili at nalilimutan natin yung gawain ng ating Panginoon. Kasi spending too much weakens our ability to support God's work. Especially mga established na work na nakikita dyan mga kapatid sa ating binasa, mga established na work, yung mga unentered territory. Paano yan mapapasok mga kapatid ko kung hindi natin susuportahan sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon? So, kung yung mga ipinagkatiwalang pananalapi sa atin ng ating Panginoon ay gagamitin natin sa pansarili, pag sinabi wala namang masama na gamitin natin sa ating sarili, pero kumbaga extravagant na, masyado ng maraming wants, it weakens our ability to support God's work. Tandaan natin yan mga kapatid. So, yung simplicity mga kapatid is not about being poor. It is about wise and intentional use of God's resources. Tama at intentional na paggamit ng mga resources na ibinigay ng ating Panginoon. Sapagkat yung pamumuhay ng simple mga kapatid, inaalaw neto na tayo ay kumbaga makapag-share pa sa iba at makapag-invest sa mga eternal na mga bagay. Okay? Na
nais ng ating Panginoon rather than sa mga temporary pleasure na meron sa mundong ito. Okay? So yun po ang kahalagahan ng simple living. Hindi masama na magkaroon ka ng mga possessions sa buhay. Pero pag it's too much, mga kapatid ko, at hindi na nakapag-glorify ng Panginoon, it indeed weakens our ability to support God's work, no? Wala na tayong maibigay para sa ating Panginoon. Samantalang siya, sa sunod nating ang kanyang binigay buhay, mga kapatid. At mga kapatid nun, di ba? Ang binigay ng ating Panginoon ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang anak doon sa cross ng Kalbaryo. Okay? Kaya mga kapatid, let us evaluate ourselves. Let us evaluate our lifestyle choices. Okay? Ano ba yung mga lifestyle choices ko? Kagaya ng pagkain. Okay, baka masyado na akong maraming kinakain o kumakain ako ng mga bagay na may kamahalan. Okay? Ano po? Or buying unnecessary gadgets. Baka meron akong 5 cellphone, pwede namang isa. O may bago kang cellphone, may lumabas na bago, bibili ka na naman. Pareho lang naman ang use. Di ba? Minsan mga kapatid, yung mga gano'n, mga bagay or mga chasing luxury items, no? Okay, halimbawa yung bag mahalaga, mga kapatid, no? Okay? What is the difference between sabihin natin yung bag na luxury bag sa simpleng bag? Pareho naman lalagyan ng gamit yan, no? Hindi ko alam, hindi ko makuha yung logic doon, mga kapatid, minsan bakit kinakailangan bumili ng bag na worth million pero paglalagyan lang naman ng isang bagay na hindi naman worth million. Yung mga ganun ba, mga kapatid? Anong gusto kong sabihin dito? Okay? Evaluate natin yung ating lifestyle. Yung ating lifestyle choices, mga kapatid. Alright? Dapat lahat yan is in accordance to the will of God. Whatever you do, okay, whether you eat or drink, do all for the glory of God. Tanungin natin ang ating sarili, mga kapatid ko. Ito ba'y nakakatulong sa akin na paglingkuran ang Panginoon ng mas maigi? Kapag meron ba ako nito, mapaglilingkuran kong Panginoon, mag-glorify ko ba siya? Kapag meron ba ako nito, okay, ay makakatulong ba ito sa pagtatapos ng gawain? Okay, bumili ka ng sasakyan, tanungin mo yung sarili mo, ito ba'y makakatulong sa gawain ng Panginoon? Yes, sa paghatid sundo ng mga kapatiran, ng mga interes. O, di ba, mga kapatid? Pero minsan may mga bagay na para sa pansarili natin na hindi naman nakakatulong sa gawain ng ating Panginoon. So by practicing moderations, mga kapatid, alright, we free up resources to support God's mission. Okay? At matulungan yung mga nangailangan at palakasin ang ating iglesia. Even in small savings, mga kapatid, it can make big difference, alright? When we redirected it, saan po? Sa gawain ng ating Panginoon. Okay? So napakahalaga ng living with simplicity and economy, mga kapatid, no? Ang Panginoon naglingkod dito na napakasimple ang kanyang pamumuhay. At atin siyang tularan, mga kapatid, no? Atin siyang tularan. Okay? Marami na tayong necessities ngayon, mga kapatid, but sometimes nangunguna yung mga wants, kagustuhan. At the end of the day, makita natin, parang hindi ko naman nagagamit, parang anong use nito, mga kapatid ko. So, gawin natin yung mga bagay na alam nating makakatulong sa gawain ng ating Panginoon. Okay? Point number 3 is ito. Keep account with God. Ano yung ibig sabihin ng keep account with God, mga kapatid? Okay? Kagaya po ng isang business, okay? Merong mga financial records. Itong binasa natin, mga kapatid, ay tinatawagan tayo to keep a spiritual accounts. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, let us always check ourselves if we are being faithful in our covenant with God. Okay? Dapat i-check natin kung ba'y tapat sa aking covenant sa aking Panginoon. Bahagi nito is yung honesty. Okay? It's about honesty. It's about integrity. Okay? It's about self-examination. Alam naman ng Panginoon, mga kapatid, yung puso natin, mga kapatid ko. Ngunit, mahalaga na nire-review din natin yung ating sarili, yung ating katapatan, mga kapatid, sapagkat ito'y makakatulong na tayo ay lumago sa ating spiritual na buhay. I-assess natin lagi ang ating sarili, mga kapatid. Okay? Yung ating covenant relationship with God. Always, mga kapatid, no? Kaya anong gagawin natin? Okay? As application for this slide, mga kapatid, we can set aside time.
okay, maybe monthly or quarterly, to reflect, okay, on my giving, on my relationship with God. At tanungin natin ang ating sarili, consistent ba ako, Panginoon, sa aking pagbibigay ng ikaput handog? Ako ba ay generous sa aking offering? Ako ba ay namumuhay ng isang responsible life na kasama ang Panginoon at sa mga bagay na ipinagkatiwala sa Kanya? Okay? Itong habit na ito, mga kapatid, ay makakatulong, no? Na tayo maging accountable at mas maging at mapalakas ang ating lakad na kasama po ang ating Panginoon. No po? Ito na kinakailangan nating gawin. Tingnan natin ang ating sarili at yung covenant relationship at yung ating sabihin natin yung ating response sa Kanya, yung ating mission, no? Yung ating bahagi sa covenant na ito, mga kapatid. Kaya sa bahaging ito, mga kapatid ko, itong ating binasa, kung ating titingnan ang kabuuan, this is all about faithfulness, intention offering, simplicity, okay, and our accountability. Itinuturo sa atin, mga kapatid, na yung ating covenant sa ating Panginoon ay it touches every areas of life, like money and lifestyle, no? Kaya sa pagiging tapat, mga kapatid ko, sa ikapo at sa handog at sa pamumuhay ng simple at sa pagiging accountable sa Panginoon, ipinapakita natin yung ating pag-ibig, yung ating loyalty sa ating Panginoon at nakakatulong tayo na mai-advance po ang gawain ng Panginoon upang sa ganon siya ay dumating na at manahin natin ang buhay na walang hanggan. So yun lang, mga kapatid, sana ang mga bagay na ito ay nakatulong sa atin na mas maging tapat pa tayo sa ating Panginoon hanggang siya po ay dumating. So pagpalain po kayo at purihin po natin ang Panginoon sa umaga ito. God first morning po. Amen. 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 Yan. Salamat po, Pastor Jonel, sa magandang pagbabahagi ng ating pong lesson ngayong umaga about on counsel on stewardship. Tunay nga naman, mga kapatid, na sa ating buhay, bahagi ng ating tipan sa Diyos, no, ay kasama siya sa lahat ng layunin ng ating mga buhay. Ang ating mga tinatangkilik ay napakahalaga na laging may puwang ang Diyos sa puso natin, sa buhay natin. Yun ay hindi na humaalis sapagkat yan po ang banal na tipan na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Siya po ang unang naghandog sa atin. Siya ang unang nagbigay sa atin. Kaya marapat lamang po bilang tugon na may pasasalamat, mga kapatid, tayo rin po ay magkakaroon ng malalim na tugon doon sa ibinigay sa ating halimbawa ng ating Panginoon. Mahalaga po yun, mga kapatid. Salamat, Pastor Jonel. Ika nga doon sa bahagi na aking narinig, sa lahat ng ating mga layunin sa ating mga buhay, panukala, mga kapatid, ay huwag nating aalisin ng ating puso ay maglaan tayo ng bahagi para sa kaharian ng Diyos. Huwag nating pahintulutan sa ating mga puso, mga kapatid, na hindi kasama ang Diyos sa lahat ng ating mga layunin at plano sa buhay, lalo tigit sa Kanya pong banal na gawain. Kaya sa ating pong imposition ng bahagi ng ating stewardship sa ating mga buhay, ay lagi nating unahin ang Diyos, sapagkat ang Diyos ang unang nagkaroon ng bahagi sa ating buhay. Amen po, mga kapatid. Amen. Tayo po ay patuloy pong nakadaman ng pagpapala ngayong umaga. Amen. Hindi pa tayong mag-heart, mga kapatid. Ayan. Meron po ba kayong reflection sa bahaging ito ng ating pong pinag-aralan? Sa maiksik panahon lang, 1 minute lang po, ay pwede ho natin kayong bigyan ng pagkakataon kung sino po ang nais magbahagi ng mga kapatid. Okay, ang ating pong mahal na Pangulo. Sige po, mahal na Pangulo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. God first morning. Nakaka-inspire po ito. Ang paalaala sa atin ng ating reading ngayon na hinimay-himay ng ating pong mahal na pastor, si Pastor Jonel. Salamat po, Pastor Jonel, sa inyo pong malinaw na paghihimay-himay nitong ating punto
na ipinayo sa atin ni Sister White, ang mga principles po ay napakaliwanag. Alam mo po, Pastor Jonel, mga kapatid, ito yung isa sa mga naging inspirasyon ng sinusulat ko po yung awit na tapat na katiwala. No? Yan hong mga points na yan ay napaka-highlighted po doon sa ating awit. Ating inaawit everyday, naging theme song natin na yung covenant po na yun ay ano po yun, two-way, two-way. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, no, na magiging sapat sa lahat kapag tayo po ay naging tapat din sa Kanya. No? Kaya pagka si Kristo ang ginawa po nating una sa lahat, ay tunay na matitikman natin ang patuloy na biyayang sumasapat sa lahat ng ating mga pangailangan. Kaya po yung indicator na maliwanag ng tugon ng isang tumanggap ng biyayang iyon ng pakikipagtipan ng Diyos sa atin, yun nga po, nagbabalik ng panahon, nagbabalik ng tithes and offerings, talento, para gamitin sa misyon. At tunay mga kapatid na yan po ay nakapagpapalalim ng ating higit na matamis na, alam nyo na, yung matamis na pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. At yan po ay nakapagdudulot ng ligayang hindi kailanman kayang bunutin ng napakaraming mga sitwasyon sa buhay na samot-samot mga kapatid. May mga mahirap, may mga masaya. Yan pong lahat ay bahagi ng ating paglago bilang mga anak ng Diyos. Pero ang pinakamasarap pong bahagi niyan, yun pong nagiging malalim ang ating koneksyon at ang ating pumatamis na relasyon sa ating Panginoon araw-araw. Nagiging matatag po tayo kasi tunay po na malapit na pong dumating ang Panginoon at ang kaaway po ay napakarami niyang ginagawang mga pang-aakit para tayo ay iligaw, i-divert ang ating atensyon, lalo na ay tuksuhin tayong hindi maginang tapat sa mga bagay na ating pinangako sa ating Panginoon. So huwag natin kalilimutan ang pagiging tapat na katiwala ay nag-uugat palagi sa ating pong pagtanaw na unang nagbigay ang Diyos bago pa tayo magbigay. At wala po tayong ibibigay na hindi po nanggaling sa Diyos. Tandaan po natin yon. Kaya kung tayo man ay tutugon, wala pong nawawala sa atin. Kusalip, lahat po ay pakinabang pa rin natin sapagkat una nang ibinigay ng Diyos ang lahat ng Kanya para sa atin. God bless you po mga kapatid. Amen. Amen. Salamat po mahal na Pangulo sa babahagi po ng mariing refleksyon ngayong umaga. Okay mga kapatid, harinawa ay patuloy po nating palubugin sa ating mga puso ang mga bahagi ng aral na ito at lalo pong umigting ang ating pong pagtatalaga sa isang tapat na pagiging katiwala sa harapan ng ating mahal at buhay na Diyos. Tayo po ngayon mga kapatid ay dadako po sa ating pong Acts Prayer. Ang ating pong tinalaga para po sa adoration and confession ay walang iba kundi si Sister Angel De Leon. Siya po ang mangunguna sa atin po sa adoration and confession. At dito po naman sa bahagi po ng ating pong thanksgiving and supplication, pwede pong maitalaga natin. Sino pong nais mag-volunteer sa inyo mga kapatid para po sa ating pong supplication and thanksgiving? Okay, so ako po ay tatawag. Pwede po ba nating hilingan si Ma'am Minette? Ma'am Minette? Para po sa... Thank you po para po sa ating pong
thanksgiving and supplication. Isama po natin sa panalangin ang ama ni Pastor Noel Galang, si Tatay Rapi Galang. Siya po ay namayapa na. Sama po natin ang buong family nila na patuloy po nilang madama ang comfort ng Panginoon sa bahagi ng malungkot na karanasang ito sa kanilang buhay. Ano po? Salamat po. At ngayon po mga kapatid ay sama-sama po tayong mananalangin. Sister Angel. Let's pray. Maraming banal na dakila ka po sa lahat. Amin pong binabalik ang pinakamataas na papuri sa inyo pong banal na pangalan. Sa pagkakataon na pinagkaloob niyo po sa amin na makarinig ng inyo pong mga salita at makarinig ng patotoo ng inyo pong mga lingkod. Panginoon, tunay na napakabuti mo po sa amin pong mga buhay. Hindi po kayo nagkukulang sa anuman pong amin pong mga problema na amin pong kinakaharap. Batid niyo po, Panginoon, ang amin pong karanasan kung kaya't hindi po namin maiwasan na hindi po kayo sambahin, hindi po kayo purihin sapagkat sa amin pong mga buhay, bagamat kami nakakaranas ng mga problema at mga bagay na hindi po namin maintindihan, ang inyo pong mga pangako ay tapat na pwedeng po namin panghawakan na sa mga pagkakataon, Panginoon, na kami po ay dumaranas ng mga kabiguan, ang mga pagkakataon na may mga bagay na hindi po namin maintindihan kung bakit po namin nararanasan. Patuloy po, Panginoon, ang inyo pong kapayapaan, ang inyo pong kabutihan, ang inyo pong biyaya ay laging sumasagana sa bawat isa. Kaya, Panginoon, ang inyo pong mga lingkod ay nananalangin at tinataas ang papuri sa inyo pong banal na pangalan sapagkat kayo po ay mahabakin, po ay mapagmahal, kayo po ay puspos ng biyaya, kayo, Panginoon, ay mapagpatawad, kayo po, Panginoon, ay punong-puno po ng awa, tulad po ng inyong pangako na ito po ay bago kada umaga. Kaya, Panginoon, maging mabangong sa miyan nawa ang aming pong mga papurit pagsamba sa inyo pong luklukan ng awa. Ganon din, Panginoon, na nare-recognize namin ang inyo pong kadapilaan ay amin rin po kinikilala ang aming pong mga ang aming pong makasalanang likas. Kayo po yung mga hindi karapat-dapat. Patuloy po na binidugo kayo sa mga desisyon na aming pong ginagawa sa aming pong pang-araw-araw na buhay. Panginoon, we come before you just as we are. We are unworthy. We are sinners. We are filthy, Lord God. But we come before you because we know that you are gracious and you are forgiving. At yun po ang pangako sa inyo pong mga salita na kayo po ay tapat na magpapatawad sa lahat ng inyong mga kasalanan kung kami po, Panginoon, ay lalapit sa inyo at kami po ay mag-confess at kami po ay mag-repent. Kaya, Panginoon, sa mga oras po na ito, bigyan niyo po kami ng katiyakan, bigyan niyo po kami ng assurance that we are already forgiven, that we are already cleansed, and that we are already redeemed by your precious blood. We are all asking this in the loving name of Christ. Amen. Sa pagpapatuloy, Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa buhay na pinagkaloob mo sa amin sa umagang ito. Nagpapatuloy na pakikibahagi po namin tuwing umaga sa aming God First Morning. Salamat po sa patuloy na blessings na ibinubuhos mo po sa bawat isa. Narito, Panginoon, ang pamilya ng God First Morning ng buong CLTM na patuloy na nagbabalik ng aming papuri
Taas na ang papuri at pasasalamat sa iyo. Ikaw ang Diyos na dapat lamang namin sambahin, papurihan, at itanyag at itaas, Panginoon. Sa umagang ito, hindi po kami ay nagbabalik na aming pasasalamat sa iyo, O Diyos, sa lahat ng kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Ganun din po, Panginoon, nais po namin ilapit ang lahat ng aming mga pangangailangan. Ganun din po ang mga kahilingan na nais po namin ipaabot sa inyo. Amin po nilalapit si Sister Abigail Bongcano, kanyang pamilya, Pastor Bonifacio Ikoy, Sister Lovely May Malia, Pastor Jomel Pope, kanilang mga pamilya, Panginoon, patuloy na i-bless sila, bigyan ng patuloy na pag-iingat sa lahat po ng mga karamdaman, sakuna, at anumang po mga bagay sa pata ng kanilang mga pangangailangan ng Diyos. At lalo mo po silang gamitin sa inyong gawain. Aking din po nilalapit ang daily spiritual empowerment, ito pong God First Morning at Missional Evening na patuloy po ninyong binibless na nakapagbibigay ng inspirasyon sa bawat isa. Ang CLPM Headquarters Project na ang bawat pamilya ay maging kabahagi. Akin din po inilalapit ito, Panginoon, na patuloy na kilusin ang mga puso ng bawat isang pamilya kung saan, Panginoon, isangkot sa gawain na ito ng pagtatapos upang meron kami, Panginoon, na maipagkaloob sa inyo ng magandang tahanan. Nais din po namin ilapit ang camp meeting sa April 2 hanggang 5 sa Klaa, mga Bible interest sa crusade sa Candaba Church at sa Barangay Kalawakan, Doña Remedios Trinidad, Bulacan, ang 2 months crown preparation ng San Bernardo from March 1 to April 30, ang South Zambales, San Isidro Church Crusade sa April 8 to 17, ang Krusada sa Umiray, Dingalan, Aurora, March 1 hanggang 7, ang Crusade sa Barangay Hall ng Santo Cristo, San Antonio, Nueva Ecija, nagaganapin sa March 16 hanggang 20, na pinangungunahan ni Brother Johnny Dilaw, ang Baliksigla sa Bugnan and ongoing crusade sa Umiray po, na pinangungunahan naman ng Dingalan Women's Ministry, ang church building sa Umpukan, San Ildefonso, Bulacan, ang prayer para sa pag-iingat ng mga kapatid, hipag, pamangkin at anak ni Sister Beng Maliega ng Kamba sa UAE. Panginoon, ang lahat ng ito ay nangangailangan ng inyong patuloy na gabay, pangunguna at patuloy na bigyan ng kalakasan at kasiglahan ng mga kapatid na nakikisangkot. Ganun din po naman ang lahat ng aming mga leader na nangunguna doon. Niya pong patuloy na pagkaloob sa kanila ang mabuting mga kalusugan upang ang mga gawain ito ay magpatuloy po. Amin din pong nilalapit ang comfort at ang aming taus-pusong pakikiramay sa lahat po ng pamilya Galang ng De Ocampo at mga kaibigan po ni Tatang Rafael Galang Sr. na inyo na pong pinagpahinga. Paari po ba na sila ay aliwin sa gitna ng kanilang kalungkutan at bigyan po ng kaaliwan ng bawat isa bagamat nakakaranas ng ganitong mga kalungkutan. Nariyan ang pag-asa na sila po ay magkikita-kita sa inyong ikalawang pagparito. Amin din po inilalapit si Fred Malazab and family ng pamilya ni Lito Casenas sa kanyang pagpapahinga. Panginoon, ang mga pamilyang ito na nawala ng mahal sa buhay ay patuloy niyo pong kalingain, aliwin sa kanila pong kalungkutan. Bigyan po sila ng kaisipan na ang pag-asa ay kanilang panghawakan sapagkat ito po ang iyong pangako, Panginoon, na sa darating ay kalawang mong pagparito, sila ay sama-sama na sasalubong muli sa inyo. Amin din pong nilalapit ang mabuting kalusugan at mabilis ang kagalingan ng mga kapatid
Cristina Aguilar, Faustina Tejada, Leo Doblois, Norberto Serafin Jr., Daisy Navarro, Desiree Nicolas, Emerson Parcon, Carmelita Junio, Aurea Galang, Roberto Diaz, Tresha De Manuel, Baby Justin Atison, Vilma La Chica, Yolanda Calanog, Rosario De Ocampo, Reynaldo Crisostomo, Danilo Isguera, Ira Palacio na operahan po ngayong araw na ito. Panginoon, kayo po ang siyang patuloy na hinihilingan na humipo sa kanila pong mga karamdaman sapagkat naniniwala po kami na ikaw ang dalubhasang manggagamot na siyang nagpapagaling lahat ng uri ng karamdaman. Kaya po sa inyo kami lumalapit, Panginoon, at inuuna ka po naming hinga ng tulong sapagkat ikaw lamang ang siya makapagbibigay ng kasagutan sa lahat ng aming mga pangangailangan. Ang lahat ng ito, Ama, na amin pong nabanggit, amin pong mga kahilingan, naway inyo pong ipagkaloob sa amin, hindi sa aming karapatan, hindi sa aming kagustuhan, kundi alang-alang po lahat sa dakilang pangalan ng aming Panginoon at aming manunubos na malapit nang dumating ang aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumunod. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Mapurit luwalhati sa Kanya
Okay, tayo po ay manalangin mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito amin po kayong pinapasalamatan sa mga paalala na aming napakinggan. At tulungan niyo po kami, Panginoon, sa tulong ng banal na Espiritu na maging mabuting katiwala, na kayo po ang maging prioridad sa aming buhay upang maisulong namin ang gawain sa mundong ito at matapos na at kayo'y dumating. Nawa, Panginoon, sa aming pamumuhay kami magliwanag. Ngayong araw kami muling hahayo, lalabas, gagawin ang mga tungkulin ng namin sa aming trabaho, sa aming paglilingkod. Nawa ang makita ay ang likas ng aming Panginoon at maging daluyan kami ng pagpapala. Pagpalain niyo po ang bawat isa na narito, ang pamilya ng bawat isa. Patuloy kaming pagpalain at palakasin sa aming spiritual na buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ting po tayo. Vision statement. Make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel of the three angels' preparation for soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit, Christ by giving, preaching, and serving. CLP and Church, a missional church. I keep moving forward. God's mission. We will go. Pilas, Pastors Joey. Okay. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Liwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at kahabagan tayong lahat. Itaas patuloy natin ang Panginoon at ang kanyang mukha ang magbibigay sa atin ng kapayapaan ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Morning po. Amen. Salamat po. Thank you po, Mga kapatid na patuloy po magbahagi at sa lahat po ng mga participants, salamat po sa inyo at patuloy po nating damihin ang pagpapala ng Panginoon. Patuloy po nating i-encourage mga kapatid ang ating mga kapatiran sa ating mga iglesia at sa ating mga kaibigan ay sila ay atin din patuloy na anyayahan. Salamat po mga kapatid sa inyong pong patuloy na pagtatalaga sa Panginoon at naway punuin ng kasiyahan kanyang pag-ibig ang ating mga pagtatalaga at paglilingkod. Salamat po Sir Melvin and Sir Edmond. Thank you. Thank you. Thank you po. Thank you. Good morning po. Thank you po. Good morning po. Good morning. Salamat po, Pastor Jun, sa Good morning. umaga. God bless po. Preparation day po. Pastor Sunny, ang dami ng Pastor Sunny, ang dami ng bigas. Lamig po. Ingat po tayo mga kapatid. Good morning. Sister Net, good morning. God bless you po. Irma. Mga kapatid. Good morning. Tita Irma. Good morning. Perset. Good morning. Good morning, Jairel. Good morning. Ma'am Feli. Good morning, Brother Morning Sunny. po, Brother Sunny. Daming Good bigas, morning po sa mga taga San Antonio. Happy blessing. Morning, San Good morning po, Ma'am Feli. Good morning, Ma'am Feli. Good morning, Brother Moses. Good Morning, Brother Moses. morning, Sister Maricar, good morning. Ma'am Feli. Good morning po, Pastor Itkoy. Yes. Ay, nain na agad ni Pastor. Laman counter. Ayan po, ang ating devotional sa umaga na ito mga kapatid. At nagpala tayo ng Panginoon muli sa umaga ito. God first morning po sa ating lahat.